Well, kagabi ho, during my TikTok, in the middle of my TikTok, the President called me out. At sabi ko sa kanya, Mr. President, naka-live ako, TikTok and Facebook, okay lang. Sabi ko, ba't ho kayo tumawag? Sapagkat sabi niya, kailangan turuan na ng leksyon niya si Trillanes sa mga paninirang ginagawa niya sa pamilya namin na walang katotohanan. Kaya magdidimanda ako at ikaw ang gusto kong abogado ko. Yun. So meron pala kayong bagong kaso na inihahanda. Ano po ang basehan dito po sa kanyang mga ipinresenta? Were Eh, these misrepresented? Ano po ang basis? Ano po ang kaso? Hirang puri po yan kasi yung sinasabi niya ron na drug lord daw si Kongresista Pulong at yung daw mga pera nila sa bangko ay puro galing sa drug money. Puro galing sa drug. Ay, di paninira yan. Kaya hindi Okay. na, alam po ninyo yung mga sinasabi niyang accounts, matagal niya nang inilabas yan at napatunayan na yan noong 2016 pa, kung matatanda mo, sa BPI, lumabas na yan. At nung sinasabi na mayroong 210 million pesos sa bangko si Presidente Duterte, nung lumabas ang certification kung magkano ang deposito niya, 16,000 pesos. And at the same time, the former president, mayor then, and candidate gave me a special power of attorney requesting the Bank of PI to issue a certification that at the inception of his bank account and up to that time that I asked for a certification, na it can certify that at nowhere, at no time, from the start of the deposit up to the present time, when I asked for the certification, there was no 810 million, 210 million pesos in the bank. At yun na po, a certification nga, lalabing 6,000 at walang ganong pera ang presidente. So ito rin po ba, Attorney Panelo, ang pinag-uusapan natin ngayong mga numero na ipinresinta ni Senador Trillanes? Ito pong sinasabi ninyong naresolba na noong 2015-16. Tugtugin na ho yan, alam po ninyo, ang ginagawa niyang tao yan ay talagang propaganda lang. Kasi hindi ba siya na nagsabi, nag-file siya, kung saan siya nag-file, puro na di-dismiss. O madali sabi, nagpo-propaganda siya. At ginamit niya ang Quadcom, hindi natin malaman kung sino nag-imbita sa kanya doon. But he was able to use Quadcom to besmirch again the reputation of the former president and the Duterte family. So you're saying that your main defense and about to prove is that wala ang mga halagang yan sa mga account na kanya pong sinabi at ipinresinta. Ilang mo sa wala, kung hindi totoo na kung anumang pera nandyan ay hindi galing sa drug money. Hindi rin totoo na drug lord si Kongresista Pulong. Walang katotohanan lahat ng kanyang mga sinabi.